Ang pinakamadaling gawin po natin, kahit nasaan ka man ngayon, ay gumamit po tayo ng online housing loan calculator. Meron po tayong mga makukuha o magagamit na housing loan calculator via online. I-search nyo lang po sa Google ang Pag-ibig Housing Loan Calculator. O kung bank financing po kayo, meron pong mga housing calculator, depende po sa bangko. Pero for the sake of our video today, ay gagamit po tayo ng Pag-ibig Housing Loan Calculator. Search lang po natin dito sa Google no ang Pag-ibig Housing Loan Calculator. So i-click po natin ang Pag-ibig Housing Loan Calculator at makikita nyo po dito no yung mismong Pag-ibig Housing Loan Calculator. Kanina nag-example po tayo no ng halimbawa ay yung sa edad no na pwedeng 30 years loan term pa at yung isa ay 21 years loan term. So pwede po nating tignan po dito no how much you can borrow based on your income. So halimbawa, ang income mo ay let's say 25,000 no. Tapos sa isa pwede ka sa 30 years loan term. Dito po may tinatawag tayong fixed pricing period. So dito ang ginagamit lang recommended ay yung 3 years. Pansinin niyo magkakaiba po ng interest rate kasi mas mahaba po ang fixed pricing period, mas mataas po ang interest rate. Kaya po pinaka-safe nito yung 3 years. Ibig sabihin kung 30 years po 'yan, yung first 3 years ay naka 6.25%. After 3 years ay pwede pong mabago. So i-compute nyo lang po dito, i-click nyo yung compute at dito po makikita nyo na yung approximate loan amount na po pwede po sa inyo at yung monthly amortization na po pwede po sa inyo. At kung doon naman po kanina sa example po natin ay 21 years, no? O gawin na lang natin 20 years, i-compute lang po natin yan. So 1.1 na lang po yung po pwede na loan amount. Kung kanina nasa 1.4, ngayon po nasa 1.1 na lang ang po pwede. So meaning to say, mas may edad tayo, mas maiksi na lang po yung ating loan term, kaya po mas maliit na lang po yung loan na po pwede po sa atin. Of course, syempre kung mas malaki yung sweldo natin, mas malaki pa rin yung loan amount, no? Pero sa ating pong example, parehong sweldo, magkaiba na po ang malo-loan, depende po sa edad. So yan po ang atin pong example kung paano po natin madidetermine ang atin pong loan amount na po pwede po sa atin based po sa ating salary na naka-base po sa ating edad.